So from watching the channel before you flew or you came to Ireland, and now living the life in Ireland and now sharing your experience, talagang super 360 degrees within the last 2 years. And tatanong natin siya kung magkano yung cost of living niya dito sa Cork. Monthly expenses ba? Medyo rough din yung experience ko as a nurse. Kwento mo sa amin yung hirap ng adaptation. Madali ba? Mahirap ba? Nakakaba ba? Nakakaiyak ba? I was so afraid to speak in English. As in, pagtrabahuhin mo na ako ng pagtrabahuhin. Huwag mo na akong pagsalitain ng English. Malalaman nila yung ipon. So, yung part ng communication ako nagtagilid. So, yung English mo mayroong, minsan nag-Arabic ka sa duty kahit ngayon. Kasi nasanay ka. Hello guys, welcome to the vlog. Today nandito kami sa County Cork. Nag-aantay lang kami ng yung bisita natin today. And sa loob kami ng Starbucks. Meron tayong guest for today. Ano lang to, casual vlog. This is Ruby Romano. Di ba nanonood ka rin before sa channel? Tapos, nag-aano rin siya. Ha? So before, nagko-comment lang si Ruby sa channel ko. Before, 2 years ago ba yun? Una niyang text sa akin, May 13, 2023. Pero nagko-comment ka na sa akin before sa YouTube channel. Tapos ang sabi niya, paalis na kami, maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Sa tips at vlogs na very informative. May 17, alis ka na. So ngayon, na siya, medyo matagal na. 1 year and 6 months na siya dito. Before, nanonood lang siya sa YouTube channel about sa mga tips, ganyan, sa mga nangyayari sa buhay ng Nurse Island. Ngayon naman, pwede na siya magbigay ng sarili niyang experience about sa sa mga experience niya sa Ireland, sa pagiging nurse sa Ireland. Welcome to the channel. Isa lang yung mic natin. Igaganon-ganon ko sa'yo kasi hindi ka maririnig eh. So, alam mo nung before, ito lang, before ka pa mag-intro, before ka magpakilala, ang message siya sa akin, parang sabi mo dito, parang medyo worried ka pa sa adaptation eh. Parang sabi mo, bago pa lang, puro kaba muna. Bago kasi lahat and major adjustment ang gagawin. Ito yung before mo. Interesting lang kung ano na yung pananaw mo ngayon. Alam mo yun, sa ano yung na-experience mo. Kasi nakakatuwa. Pwede mo ba ipakilala lang yung sarili? A little bit of your background, di ba? Kasi sabi mo galing ka na Saudi and yun lang, background and saan ka galing sa Pilipinas, experience mo sa Pilipinas and Saudi. Hi guys, I'm Ruby. I'm currently working in Acute Medical Assessment Unit sa Level 1 Trauma Hospital here in Cork, Ireland. So at the time na dumating ako dito last May 29, 2023, so madaming adjustment sa adaptation kasi kailangan mag-English ka, dapat maganda yung communication mo with your workmates to the patients kasi for the safety din. So, doon ako lumaki sa Samar. Medyo rough din yung experience ko as a nurse. Madami ding pinagdaanan kasi at that time, 2007-2008, masyadong maraming nurses. So, mahirap mag-apply sa hospital. So, I need to work as a volunteer nurse for 2 years sa government hospital. So, mahirap pa din. Nag-apply ako sa Saudi. Oo, batang 90s. So after that, nag-volunteer ako for 2 years. Tapos nag-work ako as community nurse, yung project nurse, for more than a year. Kasi ang hirap mag-apply sa hospital talaga as a regular nurse. So medyo marami akong sakripisyo at that time looking back. Nag-apply ako sa Saudi, nahirapan ako. Mostly at that time, it was... Hirapan ka mag-apply sa Saudi? Yeah. Like nakaka-cancel. Siguro hindi pa God's time na makapag-abroad ako. Hindi pa siguro binibigay ni Lord na hindi pa ako talaga emotionally mature to work abroad. It serves me a lot of wisdom and strength para masurpass ko kahit anong challenges. Kahit dito, hindi naman perfect ang buhay sa Ireland. Pero through all your experiences in the past, yung marami kang natututunan at na-implement mo as of the moment. And for that, thank you for watching the vlog. Tapos na. Hindi guys, wala kaming script dito sa vlog na to. Kasi sabi ko, ayoko mag-script kasi first time na magkita ni Ruby. So parang gusto ko, yung mga usapan namin is parang authentic and parang natural lang. 5 years kasi sa Saudi. Nung pag-usapan natin yung kasi, dito buhay ng nurse sa Ireland yung topic natin. So galing siya ng Saudi and all that, nag-volunteer siya sa Pilipinas. Kamusta yung pakiramdam nung nakapag-Ireland ka na? Sabi mo, kinakabahan ka and everything. Yung pakiramdam, overwhelming. Kasi at that time, 2022 to 2023, ang daming challenges. May time pa na nagka-problem kami sa documents. So at that time, parang hindi namin alam kung magpupursue pa kami or hindi kasi wala feedback sa hospital. Almost 2 months, in God's grace naman, nag-feedback yung agency tapos yung hospital na tuloy na yung pag-alis namin.
So agad prinoseso yung visa namin noong May 2023. Yung interview namin is November 2022 until May 29, 2023. No, hindi na masyado matagal. Need mo lang ng patience sa paghintay talaga. Kung gusto mo makapag-abroad, gusto mo ng greener pasture. Ang hirap ng isang mic. Guys, mag-subscribe nga kayo para makabili na ako ng isa pang mic. Nang nag-land ka sa Ireland, ano yung mga nasa isip mo? Actually, masaya naman kasi madami kami. 15 kami na dumating. So parang na-reflect mo yung mga pinaghirapan nyo na sabay-sabay kayo, naghintay, tapos sabay-sabay din kayo aalis. Masaya yung feeling. Although, nung pagdating namin, parang 1 week wala kaming work pa. So, binigyan kami ng chance na mag-asikaso ng mga documents namin, yung sa PSN, yung sa residence permit. So, after that, nag-start kami ng lecture for 1 week ng adaptation. Then, after 1 week ng lecture, na-dispense na kami sa kanya-kanyang unit kung saan kami assign. So, sa akin, it took 3 months to pass the adaptation. So, yung part ng communication ako medyo tagilid kasi English kasi dito. So, sa atin kasi kung nag-abroad ka, nagpunta ka ng Middle East, so yung English mo minsan nag-Arabic ka sa duty kahit ngayon. Nagme-mention ka ng mga Arabic words kasi nasanay ka. So, yon. Gusto kong malaman, kasi na-share ko na yung, sa akin yung experience ko sa adaptation. Pero gusto kong malaman yung experience ng ibang tao sa adaptation, sa ibang ospital naman, and ibang area. Kasi ako sa ICU and all that. Naging okay lang din naman yung adaptation, pero sa akin, ibang kwento yon. So, kwento mo sa amin yung hirap ng adaptation. Madali ba? Mahirap ba? Nakakaba ba? Nakakaiyak ba? Yung lecturer namin noon, kailangan pag natanong niya, kailangan masasagot mo. Siyempre kung 10 years ago ka na nag-aral ng nursing, may mga times na nakakalimutan mo na. So, Area ka sa Saudi? nag-VIP nurse ako sa Royal Suite sa sa Jeddah, yung mga royal families. Halos siya, general ward nurse ka, pero mga royal families yung inaalagaan mo. 2 years sa Jeddah, then 3 years sa Dammam. I worked there in rehabilitation, neuro rehab. So, din yung transition sa akin kasi 2021, umuwi ako sa Pilipinas. Nag-review ako ng English test. While reviewing, nag-company nurse muna. Then, OET. So, actually, yung pangarap ko noon makapag-UK, pero yung binigay naman ni God dito sa Ireland, and I'm lucky enough to be here and privileged. Actually, nag-take ako ng 3 times ng OET. Parang random lang siya, nakita ko sa Facebook na hiring yung ABA ng nursing. So parang bigay na din yun ni Lord sa akin. So yung adaptation dito, hindi ko lang alam yung bago ngayon kasi nag-iba na sila ng system, iba na yung lecturer. But at that time, year 2023, yung maximum adaptation is 3 months. Yung iba nakakapasa sila within 8 weeks lang, 6 weeks, depende sa manager at depende din sa performance mo. So yung adaptation kasi namin more on sa skills. So may binibigay silang logbook sa'yo na nakalink siya sa NMBI. So kailangan mo yun kumpletuhin. May mga skills doon like sa AWS assessment sa PEG tube feeding, in GT feeding, IV insertion. So iba-ibang skills na dapat mo makomplete para mapasa mo yung adaptation. At aside from that, before matapos yung adaptation, kailangan mo mag-take ng medical calculations. So, kailangan mo yung pasa 100% kasi yung yung result na dapat pasado ka. Ito natin, Ruby, kasi syempre may mga ibang nurses, di nila alam yung ginagawa. So, paano ba yung adaptation? Nangyari, papasok ka sa duty. Ano ba? Parang may naka-body up pa sa'yo na senior nurse? Nagpapasyente ka na ba? Or naka-observe ka lang? Kwento mo yung pasok mo sa trabaho. Ano nang ginagawa mo during the adaptation period? First 1 week ng adaptation sa clinical, sa bedside care, nag-observe ako yung mga common routine nila. Like, what time sila magbibigay ng gamot, what time sila magbe-bedside care sa patient, morning care, what time sila mag-huddle. Yung huddle, yung magre-report ka, yung mga current status ng pasyente at mga pending interventions na dapat gawin within the day. Tutulong ka din kasi may preceptor kang kasama. Nagtitake ka ng vital signs at ipaplat mo. May EWS chart kasi dito, iba yung chart ng Europe compare sa Middle East or sa Philippines. Yung iNews. Yeah. So, kailangan sa loohin mo yon, tapos alam mo yung scoring para alam mo kung nagdi-deteriorate yung pasyente mo or hindi.
Kailan ka mag-start ng, sa'yo itong pasyente na to. Ikaw na bahala dyan. Hindi kita titingnan. Ikaw bahala sa doktor. Ikaw na. Nag-start ako na lang, pero may under supervision pa after a month. So at that time, nagde-try na ako mag-refer sa doktor. Mag-try ka mag-refer yung mga nagde-deteriorate na pasyente, i-observe ka nila, yung mga common procedures like wound dressing, NGT feeding, peg tube feeding. So, pag-send ng patient for diagnostic test, so, i-observe nila yon. So, nasa logbook kasi yon, makikita nila kung nagawa mo or hindi. Kung may mga discrepancies or hindi mo nagagawa, may mga reflection naman. At the end of the week, kakausapin ka ng manager, yung mga bagay na in-need mo i-improve at yung mga bagay na na-improve mo na. Para sa isang adaptee before, na sinabi mo rin na nahirapan ka, took you 3 months, diba? Naranasan mo na yung hirap ng pagiging adaptee, yung kaba, yung anxiety, yung yung tipong pwede ka mapauwi anytime after that adaptation. Ano yung pwede mong maipayo sa mga tao na sobrang anxious? For me, it's not all about skills, but it's about the attitude sa workplace. So, kailangan marunong kang makibagay sa workmate mo. Kahit alam mo na yung procedure na yon, just tell them, I know, but I'm willing to learn more. So, in a positive way. At saka kung wala kang ginagawa, you initiate. Magtrabaho ka, tumulong ka sa kanila, yung mga nurses, mga senior nurses mo. And they really appreciate it a lot. And communication, you need to be open. Especially sa patient mo, kailangan alamin mo yung mga needs nila. How did you overcome yung kasi syempre kahit ako nung galing ako Saudi, I was so afraid to speak in English. As in talagang wag mo na akong pagsalitain. Alam mo yun, pagtrabahuhin mo na ako ng pagtrabahuhin. Wag mo na akong pagsalitain ng English. Kasi mababa yung self-confidence ko when it comes to speaking in English. Parang I was thinking about my accent. I was thinking about, maybe they won't understand me and having this parang Filipino accent or something like that. Parang takot ako para magre-refer ako sa doktor na parang wag na nga lang, alam mo yun, wag na lang, pero kailangan mo talaga eh. So, paano mo na overcome yun sa language? So, for me, it's a matter of process. Kahit ngayon, may mga adjustments pa din kasi ako. Kasi nalipat ako from medical unit sa assessment unit. So, mostly ng workmate ko doon is mga Irish nurses. At minsan, talaga, mabilis magsalita. So, the method that I've done is, until now, nagbabasa ako ng books. Mostly yung mga yung mga pang-motivate. Nagme-message ako sa kanya yung mga books, recommended books ko. Tapos, nakikinig ako sa podcast or nanonood ng movies, na English movies sa Netflix. Minsan, hindi mo talaga sila maintindihan. Alam mo yun, minsan magpapass by sila sa'yo, tapos may sasabihin sila, and but the only thing that natutunan ko is that you don't have to pretend na naintindihan mo sila. Like, it's better na sabihin mo, sorry, I didn't really understand. It's just like, a white noise to me. Can you tell me that again? Like, say that to me again. Or medyo speak slowly. Ginagawa mo rin ba yun? Dito naman I really appreciate dito yung nurses kasi meron silang level of maturity. Kasi na-compare ko yung nag-work ako sa Pilipinas. For example, yung may mga pending ka na mga hindi mo nagawa. For example, tinanggal ng pasyente yung IV cannula. So, i-hand over mo for insertion. Imbis na sasabihin nila na, ba't hindi mo nagawa? Bakit hindi mo in-insertan muna? Bakit hindi mo dinaya pad change muna bago mo i-hand over? They will say instead na, it's okay. You can go home. We will do that for you. So, parang sobra nilang understanding. Tsaka dito ang daming break. We have 3 breaks sa duty. So maganda siya. Kahit mahirap yung work, minsan toxic, but it's the people that surrounds you that make a lighter workload. Ngayon ba, do you find it easier na to understand your Irish colleagues or even other nationalities who doesn't speak our language? Do you find it easier na ngayon na 1 year and 6 months ka na? May mga changes na din. Mas naiintindihan ko na sila lalo ngayon kasi mostly English talaga yung mga ka-workmate. Meron pa akong ka-workmate na British. So, as time goes by, mas ma-adapt mo na. Kaya nga tinawag na adaptation. May adaptation stage dito para ma-adapt mo yung culture and language ng mga tao. Now that you're working as a staff nurse and tapos ka na sa adaptation and all that, how do you find your work in general? Are you happier here compared to your previous work in Saudi? Dito kasi merong work and life balance. So usually we work 37.5 hours only in a week. So yung duty mo in a week 3 to 4 days lang. Minsan pinoproblema mo pa yung day off mo, kung anong gagawin mo sa day off mo kaysa sa trabaho mo. Kasi sobrang haba ng day off mo. So kahit stress sa trabaho, meron ka pa ding time to unwind.
You can travel anywhere. Dito maganda kasi sa Ireland kasi compact yung place. It's a very small country and transportation is very accessible to anyone by buses or train. So kung anywhere na gusto mong puntahan yung mga tourist area ng Ireland, mapupuntahan mo. Especially during spring and summer. So, very accessible. Yun yung advantage kasi pag nasa Europe ka. Kasi anywhere pwede mo mapuntahan dito. Mga gusto mong puntahan like Rome, Italy, Switzerland, papupuntahan mo. On a scale of 0 to 10, 10 is the most satisfied and 0 is not satisfied at all. How satisfied are you here sa Ireland? Ito to, ang chika, walang, walang chenes to. 8/10. Kasi kung sa salary-wise, okay naman yung salary dito. Nakakaipon ka naman. You just need to save and to balance your expenses dito. Medyo mahal dito yung cost of living. But if you know how to manage your expenses, your salary, makaka-survive. May pag-usapan natin yung yung cost of living dito sa Ireland, magkano binabayad niya sa rent, magkano mga ginagastos niya. Punta lang tayo sa ibang, kain na kami, pa kami nagla-lunch. So hanap kami ng pagla-lunchan. Pakita namin sa inyo yung konting surroundings dito sa Cork. Cork is the largest county sa Ireland. Alam mo, recently ko lang, second ba? First na nakalagay dun sa ni-research ko. Anyway, Yung Titanic Museum, pwede kayo dyan pumunta. May late lang siya pero maganda. Yan. Yung church, yan sa likod. Yung St. Colman, more than 100,000 years ago na built siya. so guys, nandito kami sa, anong pangalan to? Something. Mexican food. Dito lang sa may center. Kasi sarado yung mga restaurant, mga proper restaurant. Ang in-order niya ay Mexican burger with tortillas. Same kami. Yung Mex burger is magkano? Ang presyo ng yung burger plus yung tortilla is 9.5 euros. Tapos yung loaded fries lang siya na may garlic and parmesan. Hang ka na? 4 euro yung fries. Kain muna kami dito. And tatanungin natin siya kung magkano yung cost of living niya dito sa Cork. Magkano yung pinagastos niya sa monthly expenses ba? Yung rent, mga binabayaran niya na bills. Ano ba ang mga estimated cost? Currently, I'm renting a double bedroom. I'm paying like around 660 euro in a month. Every 2 months naman yung electricity bill namin. Usually yung bayad namin is 100 to 140 each. So tatlo kami nun kasi meron kaming tumble dryer kaya medyo magastos sa electricity. So sa grocery naman mga around 30 to 50 euro a month yung budget ko. 30 to 50 euro a month ang grocery niya. 30 to 50 it's not it's not 30 to 50 euro a month grocery a week. Sa mga toiletries. Talagang 50 Grabe siya Kasi hindi naman ako hindi ako masyadong mahilig kumain. So more on vegetables naman ako. Tapos minsan nagkakarne, sinasawag ko lang. Pero mostly ganun yung budget. Around 30 to 50 euro in a week. Tapos sa transportation, mga around 50 to 100. Oo. Kasi nagbabas naman ako papunta ang hospital, back and forth. Yung monthly mo is kasama na lahat. Bahay, rent, electricity, wifi, phone, miscellaneous. Magkano ang ginagastos mo for the cost of living monthly? Malalaman nila yung ipon. Ang daming ipon nito. Mga 1,000 to 1,200 a month. Ibang mga nurse, ang ginagastos sila 1.5 for bahay pa lang yun. Buong bahay naman inuupahan nila. So, 1,500 to 2,000. Yung budget nila sa house pa lang yun. Pero kung single ka naman, especially kung single bed ka lang, maliit lang yung upa, around 500 to 600. Kahit saan ka mapunta ng bansa, Ireland man, o pa UK, pa USA, feeling ko lahat naman may mga good and bad side sa place, sa people, di ba? Lahat may pros and cons. Iba-ibang experience, iba-ibang tao, iba-ibang situation. Kasi sa personality mo, kung magugustuhan mo yung isang place. Pero for me naman, gusto ko dito kasi kung nature lover ka, ma-appreciate mo yung greenery ng country. Maganda tumira dito din sa Ireland. So yung contentment naman is depend
sa tao kung paano ka magiging masaya kung ano yung mga narating mo sa buhay. Wala, may tatanong pa ba ako? Guys, may gusto pa ba kayong tanong? Hindi ko alam kung ano. Sa susunod na vlog ko magtatanong ako kung ano mga gusto niyo itanong sa mga sa interviewin. Pero I think nasabi mo naman na lahat eh. Nagpapabati yung mga kabahay ko. Si Leah at saka si Joanne. So, hello guys. Yun lang. Please like and subscribe Nurse Ventura channel. Thanks for pagpapaunlak na ma-interview ka from being from watching the channel before you flew or you came to Ireland and now living the life in Ireland and now sharing your experience. Talagang super 360 degrees within the last 2 years, no? Maraming salamat. Oh, you're welcome. It's a privilege to guest to your channel naman. Tama na guys, magdidilim na dito, uwi na kami. Please like this video, share this video, and subscribe to the channel kung nagustuhan nyo. If you found value to the videos that I make, subscribe, and we'll see you next time. Bye!